deserter. Si Demas po yung tinatawag na deserter. Kasi bakit po? Dahil, diretso na po natin, dahil pinabayaan niya yung kanyang panawagan sa ating Panginoon. Nowadays, mapapansin po rin natin yan sa panahon po natin, na marami po din po sa panahon natin sa mga Kristiyano, nagpapabaya po pagdating sa kanilang panawagan, sa kanilang tungkulin, sa kanilang kinahaharap pagdating po sa ating Panginoon. Kaya, maging aware po tayo dito dahil ang diablo po talaga ang may pakana po dito. Kaya nga masasabi po natin na there is a lot of reason for Christians to leave the church or to leave Christ Jesus in their life. Kaya maganda po tayo. Okay? Pero alam niyo, marami naman po mga Kristiyano rin na patuloy po sa kanilang pagtakbo sa ating Panginoon. Patuloy sa pagtakbo sa mga bagay pagdating sa Panginoon. Ginagalingan nila yung takbo nila, katulad po ng pag-aaral po natin that we need to run well. Diba? Hindi na basta to run, but to run well. Kaya kailangan din po natin gawin po yun sa panahon natin dahil kung hindi tayo tatakbo na mainam, hindi po tayo magtatagumpay sa ating nilalakaran pagdating po sa patungo kay Kristo. Some Christians start to run and finish well. Meron po na mga Kristiyano na mag-uumpisa, tatakbo, at tatapusin nila talaga yung kanilang takbuhan ng mainam po talaga. At isa pong example po dito Paul was a good example for such person. Kaya ito nga po si Pablo, yung kailangan na gawin nating halimbawa sa buhay po natin. No other than in our life to be an example or in our present day, hindi po natin pwedeng pagbasihan yung nakikita lamang po natin at nakakasama natin because he is not yet finished with his run. Amen. Kaya halimbawa, kung itutularan po ninyo, magiging example po ninyo, hindi pa rin po tayo nagiging makakasigurado po doon. Halimbawa, yung sister, hindi pa rin po tayo makakasiguro po doon. Kundi, ang dapat po talaga nating tularan, a good example for us is Paul, because Paul has also a good example for his run. And this person is in the person of Christ Jesus. Yun po yung talagang tinularan niya dito. And as well as tayo din po, yun po yung dapat natin tularan po dito kung paano lumakad po si Kristo sa kanyang mga sa kanyang ministeryo dito sa mundong ito. Kaya huwag po tayong tutulan muna mag-example, ako, idol ko si ganito, idol ko si let's say, sabihin natin, idol ko si Prado, idol ko si Pastor Pong, idol ko sila Rami. Hindi po yun yung dapat na idolin natin. Kaya mapapansin po natin, di ba? Dami po mga nakikinig doon, ina-idolize nila. And since then, makikita po natin na hindi na po ang Diyos yung kanilang ina-idolize. Amen. At kaya kung bakit hindi sila nakakatakbo na maayos dahil ang ina-idolize po nila ay hindi pa tapos ang takbo. Amen. Amen? Amen. Yun po yung ibig ko po sabihin po dito. Dahil yung takbuhin po nitong mga tao na ito, let's say, ako rin idolin nyo, hindi pa po tapos ang takbuhin ko. Paano kung madapa ako, matagisod ako yung ginawa nyo halimbawa, ganoon din ang masasapitan po natin. Kaya ang kailangan po dito, yung mga nagwagi, yun po yung tularan po natin. Okay. Paul was a good example of such person. Here is some version of the road of Damascus. Mapapansin po natin, di ba, sa road of Damascus, kung paano po na-convert po ito si Pablo, talagang naging twist po sa kanyang buhay, yung pagkakaiba ng dating buhay niya sa bagong buhay niya kay Kristo. Witness his long and fruitful ministry and martyr talk. Nakita natin kung paano siya nakipaglaban, kung paano niya itinaguyod, kung paano niya ginawa, mainam lahat ng mga bagay na pinagawa sa kanya ng ating Panginoong Jesucristo. He has no fear to do it. He has a courage that coming from Christ Jesus. That's why he finished the course and kept his faith in Christ Jesus. Ganun po na dapat na natin gawin po dito. That we need to decide to finish our course and get our faith into Christ Jesus. So, hindi mawawala yung pananampalataya natin. Whatever happens, whatever we experience in life, whatever, kung ano man yung ma-experience natin sa buhay natin, dumaan sa buhay natin, but still, tayo po ay nagpapatuloy sa Panginoon. Kahit maghirap ka, kahit marulubi ka,
Kahit sabihin mo magutom ka, kahit na ano yung pagdaanan mo, kahit itakwil ka pa ng kongregasyon na ito, patuloy po pa rin na tayo po ay nagsusumikap po na maglingkod sa Panginoon because we admire Christ Jesus in our life. Ipinagdalo siya ng maraming tao, hindi siya kinilala ng maraming tao, pero is still doing his part and his job into his Father. Ganun din po yung dapat po natin gawin. Halimbawa, hindi lang po yung halimbawa, mayroon ka na kagalit dito, tapos stop ka na, that you have already the reason to leave this church. Hindi po ganun po yung pagtakbo ng mabuti pagdating sa Panginoon. We need to idolize God in our life, especially Jesus in our life, because He's doing well. Lahat ng mga bagay na ginawa niya ay talagang napakainam. At masasabi natin, pwede talaga natularan ng tao yung kanyang mga ginawa. 2 Timothy chapter 4 verse 7, pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban, natapos ko ang dapat kong takbuhin, at nanatili akong tapat sa pananampalataya. Ngayon, pag tingnan po natin yung sinabi po dito ni Pablo, no? Ang sabi ni Pablo dito, pinagbuti niya. Unang-una, na tayo po yung nire-remind ni Paul po dito, nire-remind niya po dito si Timoteo, na pinagbuti niya yung kanyang pakikipaglaban. He has a faith to do this battle very well. Pinakita niya na talagang yung pananampalataya niya. Sabi niya dito, natapos ko ang dapat kong takbuhin at nanatili akong tapat sa pananampalataya. So, wala pong reason sa kanya para wasakin o sirain yung kanyang pananampalataya at pananatili sa kanyang mga ginagawa pagdating sa Panginoon. Kaya nga, Mary doesn't finish his race. Ang dami po sa atin, dami po mga Kristiyano, hindi lamang po dito sa church na ito, na talagang hindi tinatapos yung kanilang takbuhin pagdating sa Panginoon. Hindi nila tinatapos yung kanilang nasimulan na ministeryo pagdating sa Lord. Uy, iwanan ko na to. Total, hindi na naman ako mahalaga doon sa church na yun. Hanap na lang ako na pagkakaabalahan ko sa buhay. Hindi po ganun ang ating labanan pagdating sa Lord. Kasi yung mga bagay na yun, whatever reasons happen to you, na makakapag-break ng iyong puso para sa iyong paglilingkod sa Panginoon, that was allowed by God to happen into you. Pinahintulutan ng Lord na mangyari sa iya para makita ng Lord kung pagbubutihin mo pa rin ba yung pakikipaglaban mo. Kung pagbubutihin mo pa rin ba yung takbuhin mo pagdating sa Panginoon. Kaya huwag ka magtaka kung bakit halimbawa dito sa church na nung una yung talagang mahal na mahal mo at pinaglalaban mo, bigla na lang magkakaroon ng twist sa buhay mo. Bigla na lang aawayin ka, lalaitin ka, aapihin ka, itatakwil ka. Kasi alam niyo kung bakit? Kasi tinitignan ng Lord kung magaling kang tumakbo, kung mainam kang gumawa, kung masarap pa rin ba yung iyong pakikipaglaban at mayroon pa rin ba tapat na pananampalataya sa puso na ginagawa mo yung mga bagay niyon. Kaya wala po tayong dapat na ikapagtaka sa buhay po natin na dumarating po tayo sa iba't ibang sitwasyon o circumstansya sa buhay natin. Most especially, alam niyo, kapag tayo po ay talagang naglilingkod sa Panginoon, sabihin mo muna sa katabi, kailangan, galingan mo ngayon ang pakikinig. Kailangan, galingan mo ngayon ang pakikinig. Kasi pag hindi ka nakinig, hindi ka makakatakbo ng mabilis. Hindi ka nakakatakbo ng mainam. At baka mamaya, takbuhan mo ng palayo si Kristo sa buhay mo dahil nawawala ka at hindi mo mauunawaan yung mga bagay na tinuturo sa atin ng Panginoon. Kaya mga kapatid sa Panginoon, hindi po tayo dapat na magpasaulang bahala sa mga bagay na ginagawa natin. Katulad po nitong isang tao na ito na ginawang halimbawa naman ni Pablo para sa isang tungkulin na pinabayaan. Okay, tignan po natin kung sino ito. Demas at the promising start, but a disappointed end. Now, kung titignan po natin, si Demas, katulad din po natin yan. At the beginning, talagang maalab na maalab. At the beginning, makikita mo talagang mainit sa paggawa sa Panginoon. Masipag, gawa ng gawa, at hindi talaga nagpapakita ng kahinaan. Makikita mo na talagang inilalaban niya talaga. He do his faith to battle everything that is called to him by God. Ngayon kung makapapansin po natin, marami po sa atin ganyan. Mag-iinit sa umpisa, pero at the end, nawawala tayo sa Panginoon.
become deserter of many things in our ministry. He had been a fellow laborer of Paul. Kilala ni Pablo to kasi nakasama niya po itong si Demas. Kung mababasa po natin sa Philemon chapter 20, sa verse 24, makikita po natin na talagang itong si Demas ay isa sa mga apostol, isa sa mga matatanda ng araw na kung saan nakasama po ni Pablo sa kanyang journey sa paglilingkod niya sa Panginoon. He had been an associate to Luke. Kasama rin po ito ni Lucas. He finally deserted Paul. Iniwan niya at pinabayaan niya yung kanyang tungkulin sa kay Pablo. Kaya mapapansin po natin dito, mga kapatid sa Panginoon, doon pa lang sa kanila, sa kanilang time, sa kanilang panahon, meron na po talaga mga ganito. Pero, alam niyo po mga kapatid sa Panginoon, sa kanila kasi, it is a big issue to them. Kasi alam niyo, sa kanila kasi, pag talagang tapat sa Panginoon, talagang makikita po talagang lumalabas po talaga yung katapatan. At bibihira po talaga sa kanila yung nangyayari na gano'n. Because especially, if you accept Christ truly with you, ito bang mga tao nito, itong si Demas at yung ibang mga kasama po ni Pablo dito, talagang tinanggap nila ng buong puso, buong kaluluwa, ito po si Jesus. Kaya lang, ang nakakapagtaka po dito, bakit may pagkakataon na ganito na dahil hindi sila nakatakbo na mabuti, na mainam, pinagpalit nila ang Panginoon sa ibang bagay. At yan po ang dahilan kung bakit hindi po tayo makatakbo na mainam. At hindi natin matapos yung takbuhin natin para na sa ganun tayo po ay tumanggap ng pagpapala, ng gantimpala, ng buhay na walang hanggan. What went wrong with this promising missionary? Ano po ba yung naging mali po sa kanya? Let us observe these all things that become wrong to the life of Demas. Tingnan po natin mabuti. Baka pwede rin mangyari po sa atin itong mga bagay na ito. Kaya nga kumisa, alam niyo, nakikita ko rin po sa mga kapatiran po natin dito, na minsan, nawawala na po sila ng gana po sa Panginoon. At alam niyo po ba kung bakit? Hindi po natin po pwedeng sisihin itong church na ito, hindi natin pwedeng sisihin yung pastor o yung mga kapatiran, kundi wala po tayong ibang dapat sisihin dito, kundi yung sarili natin. Why? Because we are tempted by Satan. Alam niyo po ba kung bakit po tayo nangalaglag at hindi makatakbo po ng mahusay, na mainam pagdating sa Panginoon? Because of the death of Satan. We accept the temptation. We accept sabihin po natin yung bagay na pinahain sa iyo ni Satan. In-accept mo yun Tinanggap mo yun Inalaw mo to happen into you. Kaya nangyari sa iyo na parang nawalan ka ng gana sa pagtakbo mo sa pagdating sa ating Panginoon. Now, what went wrong with this promising missionary? Tandaan po natin, alalahanin po natin, lagi natin itatakbo sa isipan po natin. Si Demas ay napakaganda ng kanyang panimula. Napakaganda. Kilala siya ni Pablo. Mahusay, matyaga, at talagang sabihin natin, masikap siya sa mga bagay sa paggawa. Ano po ba yung maling nangyari po sa kanila? Una, his commitment was conditional. Even many Christians today, their commitment to God is very conditional. Alam niyo po ba kung anong ibig po sabihin po dito ng ating Panginoon? Why this commitment was conditional? Kasi mayroon siyang hinahanap. Mga kapatid sa Panginoon, if you do your service with God, don't look for anything that is favorable into your life. Huwag kang maghahanap ng bagay, huwag kang aasam ng isang bagay na kung saan yun yung maglalagay lang ng iyong commitment pagdating sa Lord. Sometimes we commit our life to God because of something and not of one person. Hindi itong Diyos na ito talaga ang naging talagang kahulugan kung bakit po na tayo ay tumanggap sa Panginoon o bakit binigayin natin yung buhay natin sa Panginoon. Okay, listen to this, people of God. Ang mali po kasi dito kay Demas, iba yung pinaunan niya ng pansin niya. Naglingkod siya, nagsikap siya, ginalingan niya, pero hindi doon sa mga bagay kay Kristo. Nakalaan yung kanyang mga paggawa. Kundi, he has something that he desired. Mayroong bagay siya na minimiti sa sarili niya na kung yun yung naging dahilan, pwede po ba na aminin natin yung bata?
Na hindi po natin pwede talaga na maglingkod sa Panginoon nang nakatuon tayo into other things and not into Christ Jesus. Kailangan yung paglilingkod po natin is what's focus on Christ Jesus and not into another thing in our life. Kung isa naglilingkod tayo, naku, kailangan ma-achieve ko yung aking mga minimithi sa buhay. Pero ngayon, pag hindi binigay sa inyo ng Lord yun, matidisappoint ka na ngayon. At yun po yung nangyayari dito kay Demas kung bakit binitawan niya po itong kanyang paglilingkod sa ating Panginoon. Now, yung po tinatawag na conditional commitment, Demas has been a good company doing good things. Magaganda yung mga ginawa niya. Talagang naging okay naman po talaga siya sa pakikisama niya kay Paul. Paul had counted him a faithful friend. So, isa po siya sa itinuring na mabuting kaibigan ni Pablo. O ako, listen to this, people of God. Maaring ikaw, meron ka mga mabubuting kaibigan dito. O sabihin natin tapat sa'yo. Pero alam niyo, mga kapatid sa Panginoon, hindi po pwede na basta kaibigan mo siya, best friend mo lang siya inside the church. Kundi kailangan mag-best friend kayo kay Christ Jesus. Hindi po sa ibang bagay, kundi kay Christ Jesus. Yung inyong dapat na pagkakaibigan ay dapat mabuo kay Kristo at hindi sa ibang bagay. Hindi kayo halimbawa, sinama ka niya dito, pero magkaibigan kayo sa ibang bagay. What do I mean here? Ang ibig ko po sabihin, naging magkaibigan kayo dati dahil sa mga kalokohan, naging magkaibigan kayo dati dahil sa inyong parehas na hobbies, parehas yung mga ginagawa, pero hindi kayo naging magkaibigan pagdating sa Panginoon. Anong ibig sabihin nito? Kasi yung pagkaibigan natin sa Lord, to be a faithful friend to somebody, kailangan natin si Kristo. Sapagkat siya po yung nagtuturo sa atin ng totoong katapatan Kaya kung mapapansin po natin, okay, sukatin niyo yung kaibigan mo. Minsan sa pera lang, magkakatalo na kayong dalawa. Minsan sa isang bagay lamang na plano, desisyon, magkakagalit na kayo. Pero kapag dadating sa ating Panginoong Jesucristo, pag kayo'y nag-uusap at kayo'y naging magkaibigang tapat kay Jesucristo, I tell you, mayroong palaging pagkakaunawaan. Mayroong palaging pagpaparaya. Kaya nga mahirap maging kaibigan po yung hindi talaga nakakubit ang buhay kay Kristo. Kaya ito si Pablo, itinuring niya po na kaibigan po talaga, tapat na kaibigan niya ito si Demas. Pero ano nangyari? Iniwanan siya. Ipinagpalit yung kanilang ministry into other things that is desired by Demas in his life, in his personal life. He had been with Paul during a time of great need. Alam niyo, nung time na nangangailangan po ito si Pablo, kasama niya po ito. Hindi niyo po ba napansin? Alam niyo, sa akin din po, sa sarili ko, meron din po ako mga experience na ganyan. Na nakasama ko sila ng matagal, naging kaibigan ko sila, naging kasama ko sila sa mga paghihirap ng church, nakasama ko sila sa kaginawahan, sa mga bagay na ginagawa namin para sa Panginoon, nakasama ko sila. Pero marami din po sa iba, marami din po ako nakasama na ngayon naglaho na talaga at iniwan na rin po ako dito sa church na ito. And I tell you that, marami na po dito. Since then, mag-umpisa pa lang po kami dito sa church na ito, kasama ko na sila, pero ano nangyari? Wala na rin po sila ngayon. Why? Because of something that they are looking into his personal, or sabihin natin yung bagay na kanilang ina-achieve lamang sa kanilang personal na buhay. Dati, alam niyo po, gusto kwento ko lamang po sa inyo, may mga kasama po ko dito na talagang sabihin ko na kapag wala kaming pagkain, sila magdadala ng pagkain. Kapag mayroong mga pangangailangan yung church, sila po yung magbibigay ng mga pangangailangan ng church. Ang dami ko po ganyan ng mga nakasama noon, talagang magbabait, talagang matulungin, talagang sasamahan kanila talaga sa journey mo pagdating sa Panginoon. Kaya lang nakakalungkot ng po doon, hindi po sila tumakbo na mainam pagdating sa Panginoon. And it will also happen to you. It can be happen to you. Kung hindi po tayo mag-iingat.
Huwag mo sabihin, nandito ka ngayon. Kapag hindi ka nag-iingat at hindi mo talaga inunawa yung bagay na itinuturo sa iyo ng Panginoon, somewhere, ang mangyayari po sa atin, bigla na lang din tayo maglalaho at iiwan natin ang Panginoon sa buhay po natin. Kaya nga kung mapapansin po natin, mga kapatid sa Panginoon, it is conditional commitment. Amen. Ibig sabihin po nito, mayroon talaga tayong tinitignan eh. Mayroon tayong ina-achieve. At yung bagay na ina-achieve na gusto nating ma-achieve ay hindi yung bagay talaga na gusto ibigay sa iyo ng Panginoon. Kaya nga si Pablo, kung mapapansin natin, saan nakatingin si Pablo? Sa mga bagay na panlangit na at hindi na sa mga bagay na panlupa. Kaya nga ang hirap po talaga makipagkaibigan kapag ang layunin ng iyong magiging kaibigan ay mga bagay pa rin dito sa lupa. At yun po yung nagkakos kung bakit nagkakaroon po kayo ng tinatawag na separate lives. Kung bakit nagkakaroon po kayo ng paghihiwalay. Dahil it's either sabihin po natin na ikaw, you look forward for the plans and the promises of God to you. Tinitignan mo yung plano ng Diyos sa iyo, yung pinangako ng Diyos sa buhay mo. Samantalang, there are a lot of Christian na ang tinitignan nila yung bagay na ibibigay sa kanila ng Diyos dito. Kaya magkaiba yung nagiging motibo po natin. Kaya nagkakaroon ng conditional yung kanilang commitment sa Panginoon. Kaya kapag hindi po nila natanggap yung bagay na yun, ang nagiging conditional, he left his life into his service to God. Amen. Inihiwalay na po nila yung buhay nila kay Kristo. At ganun po yung nangyari po dito kay Demas. Outward appearances can be deceiving. Kaya nga hindi yan yung dapat na pagkasihan po natin. Alam niyo, sabi ko nga po sa inyo, sabi ko mga kasama po ng araw, mga kabataan, may mga edad na, ang babait nila kung titignan po natin sila. They are deserved to do these things to glorify God. Makikita mo, talagang deserving naman po talaga sila. At hindi mo masasabi talaga na hindi talaga sila tinawag ng Lord. At ang mapapansin natin, they have a calling from the Lord. Mahusay silang mag-share ng words of God. Mahusay silang mag-akay. Mahusay silang mag-agulot ng espiritu ng mga kaluluwa ng ibang tao. But then, masaya, dahil hindi nila nakita yung talagang dapat na maging commitment natin sa Panginoon. Amen. And our commitment to God is about life and death. Amen. Buhay at kamatayan man, hindi ka dapat nahihiwalay talaga sa Panginoon. Ganun po kasi yung pinapakita sa atin ni Pablo eh. Kaya nga sabi ni Pablo dito, kahit na ano yung mga naranasan niya sa buhay, hindi siya mahihiwalay talaga sa pag-ibig ni Kristo eh. At yan po yung dapat na makita po natin. Kaya nga, do not practice sa buhay mo, huwag mong papracticein na konting na bagay lamang, magiging reason na yun para hindi ka na magpaunlak sa Panginoon. Doon po kasi tayo nasasanay ng tinatawag na conditional commitment to God. O hindi ako pwede ngayon kasi meron akong mahalagang gagawin ngayon. So kung may commitment na yun sa Lord, but there is condition. May commitment tayo sa Panginoon, pero may condition. Lord, hindi ako pwede maglingkod sa iyo, basta nandun ako sa peak ng kaabahan ko. So nakita niyo po kung ano yung condition po natin doon. So si Pablo, kaya sinabi niya, inari kong kalubihan ng lahat ng bagay. So meaning, ang pinakamahalaga na siya sa kanya ngayon, yung mga bagay na pinagagawa sa kanya ni Jesucristo. Kaya nga, kahit mawala na sa kanya yung mga bagay sa buhay niya, sa personal niya, basta ang mahalaga, magampanan niya yung kanyang sinumpaan tungkulin sa ating Panginoon. And that was the real commitment that we need to have as a Christians to Jesus. Tandaan natin mga kapatid sa Panginoon. Kaya nga po sabi ko nga po sa inyo, kung halimbawa sa pag-church na po, bibigat na yung paa mo, baka ganito rin po yung mangyari po sa atin. Kaya nga ingat-ingatan po natin dahil dapat na maipangako talaga natin yung buhay natin ay mailaan natin kay Kristo.
Now, kung mapapansin po natin, wala po sa panlabas po yan eh. Siguro makikita nyo, ito mukhang magaling to sa paglilingkod sa Lord. Ito mukhang mahusay, ito mukhang mananib. Ito mukhang talagang he desired to give his life to Jesus. Hindi natin ito makikita. Hanggang hindi natin talaga nakikita na tinatapos niya yung kanyang takbuhin pagdating sa Lord. Kahit na ako, hindi pa po tapos ang laban po natin. Kaya nga kailangan pagsikapan natin yung ating pagtakbo, pag-inamin natin. Whatever we experience in life, whatever circumstances happen, whatever the situations we have in our life, but still, hindi nagbabago dapat yung iyong desire. Na makamit mo talaga at makaptan mo talaga yung buhay na walang hanggan kasama ni Kristo. Some serve well until going gets tough. Kaya nga kung mapapansin po natin, sa umpisa, ang huhusay niyan, malalalim yan, ang sarap talaga magbigay ng worship sa Lord niya. But in the end, nagiging tough po yun. Parang nagiging papangit ng papangit yung nagiging kalagayan. Kaya mga kapatid sa Panginoon, ginigising ko lamang po yung inyong kalagayan din po. At lahat tayo kailangan na magising po dito. Alam niyo ako, naramdaman ko rin po sa buhay ko po yan. Dati talagang ang sarap ng worship ko sa Lord eh. Pag nagbasa ako ng Biblia, talagang nadudurog yung puso ko. Halos umiiyak ko. Halos kapag pinabasa ko yung istorya ni Pablo, parang ang piling ko, ako si Pablo. Pag pinabasa ko yung istorya ni David, parang ang piling ko, ako si David. Pag pinabasa ko yung ginawa kay Kristo, pati ako nasasaktan. So ganito kasarap po ng una. Pero until dumating yung pagkakataon sa buhay natin na parang dumarating yung sitwasyon na parang nawawalan ka ng gana sa Panginoon. Kasi alam niyo kung bakit ano nangyari. Because meron tayong bagay na hinahanap na hindi natin matagpuan kay Christ. Kasi aala natin lahat ng bagay ay makukuha natin kay Christ. Pero mayroon palang bagay na hindi ibibigay sa iyo kay Christ. Most especially kapag ito ay toward distractions of your soul. Tandaan po natin, kahit sa tingin mo maganda, pero sa huli, kapahamakan pala yung naghihintay sa atin. Some serve God for earthly rewards and recognition. Ayan, marami pong ganyan. Na naglilingkod tayo sa Panginoon, He runs well in the beginning, but at the end, nung hindi nila nakuha po itong bagay na ito, their earthly rewards and recognition, nawalan na sila ng gana. Amen? Amen? Diba po, marami pong ganyan? Amen. Yung kapag hindi mo siya naatasan sa isang tungkulin na kung saan talagang ina-admire niya talaga na magawa yung bagay na yun at ma-achieve niya talaga yung ministry na yun, yung position na yun, yung title na yun, anong mangyayari? Nawawala na sila ng gana. Ayoko na. Kung hindi rin lang naman ako yung magiging song leader, ayoko na. No way. I don't want to serve God anymore. Kung hindi rin lang naman ako yung mag-share sa mga kababaihan, ayoko na. Quit na lang ako dyan. Kung hindi rin lang naman ako makakahawak ng mic as a backup singer, ayoko na. Wow, mukhang maraming tinatamaan, ano? Diba? Kapatid sa Panginoon, this is what happened to Demas. Kasi si Demas meron siyang nilulooking forward sa sarili niya, but not the things in Christ Jesus, but the things in His personal gain. Sa sarili lamang. Kaya nga mga kapatid sa Panginoon, sa paglilingkod sa Panginoon, walang pasikatan. Because that was conditional. Hindi ba pwede na maglilingkod ako sa Panginoon? Okay, mag-aangtik ako dito sa church ng Jacob, basta kailangan sikat ako doon. Pero pagka dinidisregard din ako, ayoko. Hindi ba pwede yun? Kasi ganun po tayo eh. Ang taas ng ego natin. And we did not notice that our ego can put us down. Amen. Hindi na ba alam yung ego mo? Yun yung naglalaglag sa iyo. Kaya kapag ang isang tao ay talagang lumalag sa Panginoon, naglingkod sa Panginoon with his pride, asahan mo hindi yan towards into the future in Christ, but towards destruction yan.
Kaya marami po nawawala sa Panginoon kasi ganun yung kanyang kamalayan pagdating sa Panginoon. Amen. It looks conditional. Kaya mga kapatid sa Panginoon, kung maglilingkod tayo sa Panginoon, gawin mo lang kung ano yung bagay na pinagagawa sa iyo ng Lord. Amen. Kahit na hindi ka mapakangalan ng kahit sino, kahit hindi ka magpuri ng mga kasama mo, basta ang mahalaga doon, ginagawa mo na mainam yung papuri mo sa Panginoon. Amen. Iba magkaiba po sa mundo, no? Sa mundo, kailangan sikat tayo. Sa mundo, kailangan magaling tayo. Sa mundo, kailangan mahusay tayo. Sa mundo, kailangan hinahangaan tayo. Sa mundo, kailangan malaki ang kita natin. Kailangan sa mundo, kailangan valedictorian ka, summa cum laude ka, kailangan master ang degree ka. Sa mundo, ganoon. Sa mundo, kailangan maganda yung kotse mo. Sa mundo, kailangan maganda yung bahay mo. That was all conditional. Amen. Ang daming kondisyon ng tao pagdating sa kanyang buhay. Eh kung hindi rin lang naman ako magkakajowa ng talagang bala na trip Bernardo, hindi na lang ako mag-aasawa. Ganyan yung mga kondisyon ng mga kabataan. Kung hindi rin lang ng mga malatan yan, pamilya, hindi na ako magpa-boyfriend. Ganyan po talaga tayo eh. Yan tayo, yun yung tayo eh. Pero hindi naman si Christ. Amen. Si Christ, even though He is not pleasable to man, but still is doing well His job for the Father. Kaya yun ang lagi po natin tandaan sa paglilingkod po natin sa Panginoon. Kaya po nalalaglag ang tao, it is not because of the fault of the church, the fault of the Bible that he read, but their own personal fault. Amen. Sila yung mali. Sila yung talagang gumawa ng bagay na ikalalaglag nila. Kaya kahit sabihin mo, magaling na magaling pa yung inyong pastor, kahit sabihin nyo, mabait na mabait yung inyong pastor, walang kalokohan ng pastor, kahit sabihin nyo na sobra talaga na makikita mo na talagang halos talagang tapat na sa Panginoon yung pastor nyo, still, ang may problema, tayo mismo. Amen. Remember Judas? Judas has a great teacher. Judas has a great one. Come on, tell me. Mentor. He has a great mentor. Pastor. He has a good leader. He has a good what? Shepherd. Sa madaling salita, si Jesus yung kanyang naging guru. Pero still nalaglag siya. And what the problem of Judas? Is it Christ the problem? People. Is it his fellow apostles? No. It is him. Siya mismo. Amen. Amen. Kasi nagkaroon siya ng kondisyon eh. He looking for 30 pieces of silver. Naakit siya doon. Kaya nga tayo, huwag tayo maglilingkod na kung saan mayroon tayong bagay na inaasam. Amen. Material man, financial man, kaibigan man, best friend man. I tell you one thing. Sa Lord, ang kasiguraduhan lang natin ay nating Kristo. Amen. Wala sa ibang bagay, wala sa mga nakapaligid sa atin, kundi nating Kristo. Amen. Kaya lagi po natin i-include sa buhay po natin yung mga bagay na ginawa ni Jesus. Katulad ng ginawa po ni Pablo. Amen? Amen. Okay, tuloy po natin. Jesus warned those who keeps looking back. Yan, yung mga may kaisipan na, huwag pag ako, sinubok niyo ko sa ganito, tatalikuran ko talaga kayo. Yan, marami po tayo mga ganyan salita eh. Amen? Amen. Parang yan tayo na ano, no? Narinig ano. Oo, si Sister may hindi yung pinatalamaan ko. Hindi, baka may hindi, hindi si Sister May, marami po talaga nagsabi po talaga niyan. Yung kaya si Sister May, alam ko naman joke lang yun eh. Pero minsan, may patotoo yun. Hindi na, joke lang ha. Kalimutan yun, joke lang yun, Sister. Hindi po si Sister May din po yun. Marami po kasi ganun po tayo eh. Yung kung minsan, di ba parang sinasabi po natin sa sarili natin na kapag hindi mo ko, halimbawa, hindi ko nakuha talaga itong bagay niya ito, ayoko na.
Nata-turn out pa tayo agad na maglingkod sa Panginoon eh. Pero alam niyo, ang Lord kahit kailan hindi na-turn out sa'yo. Kahit na paulit-ulit ka nga na gumagawa ng kalokohan eh. Kahit paulit-ulit ka na gumagawa ng kasalanan, pero nakita niyo po yung design talaga ni Christ na mailigtas ka, still there, nandun. Nandun pa rin, hindi nawawala yun. From the beginning na makilala ka ni Christ, until now, pinagsisikapan na, pinipili niya talaga na ma-win back ka niya, tapos tayo, naglulooking back tayo. Sinasabi natin, hindi talaga ako naging sikat dito, ayoko na. Amen? Pag hindi mo naging popular katulad ni sister, ayoko na. Diba? May mga ganun po tayo, no? O, aminin natin mga kapatid sa Panginoon. It is better to admit our fault into the Lord. Because those people who admit his fault unto God, pinapatawad ng Lord yan. God has always give us chances. Basta marunong po tayo na tanggapin kung ano yung mga pagkakamali po natin. Pero yung mga tao na hindi marunong po tumanggap na pagkakamali, alam niyo po ba ang nangyayari po niyan? Pinapalitan ng Lord yan. Amen. Amen? Amen. Kaya nga hindi tayo makakapagmalaki sa Panginoon eh. Kasi ang Lord po talaga, hindi natin matitinag ang Panginoon. He is God. We are only a human. Siya, Diyos pa rin siya kahit mawala tayo. Eh tayo, ano tayo? Kung mawawala ang Diyos sa buhay po natin. Kaya hindi po tayo pwedeng magmalaki sa Panginoon. Kaya kung wala po tayo dapat na hanapin sa Panginoon, Lord, bigay mo man sa akin to o hindi, Lord. Basta I am still looking forward to you. Lagi ang hahanapin ko talaga, lagi ang titignan ko talaga, yung mga bagay na sinasabi mo sa akin ng kapatid ko sa buhay na walang hanggan. Yun po dapat tayo nakatingin. They wondered about the value of eternal rewards. Parang nabalang po na sila na kumbaga parang nasukat na po nila kung ano po ba yung talagang halaga nitong eternal reward na ito. Parang nabali mo na po sa kanila. Parang sinasabi nila na wala nang kwenta sa akin itong mga eternal rewards na ito. Kung hindi rin lang naman ako yuyaman, kung hindi rin lang naman ako makakatapos, makakagraduate, kung hindi rin lang naman ako magiging top. Nakakalimutan po nila yung eternal reward. Kung hindi rin lang naman hihingi ng sorry sa akin si Sister May. Kung hindi rin lang naman hihingi ng tawad sa akin si Brother Sebastian. Eh ano pang gagawin ko dito? See? Di ba ganun po yung mga ugali po natin? Hahanap na lang ako ng iba. Di ba? Ano na nangyari po sa atin? Isinet aside po natin yung mga eternal reward na kapag pinagtiisan natin yung mga bagay na yun, hindi natin alam, meron tayong gantimpala sa Diyos sa buhay na walang hanggan. Yung pag pinagtiisan mo yung 12 alagad dito na kagalit mo. Di ba? Meron dyan si Sister Maylin, Sister May, Sister Gemma, Sister Tere, Sister Dixie, Sister Jennifer, Sister Dayan. Naku, ilan na kaya yan? Pag yung mga 12 disipulo dito sa church na ito, nakagalit mo, tatagal ka pa kaya? Baka yung makagalit mo lang ni Sister Maylin, Sister May lang, baka matapos ka na. See? Kasi doon tayo sinusukat ng Panginoon eh. Na hindi pa pwede talagang mabatiwala yung rewards na dapat natatanggapin mo. Alam niyo ba? Sa bawat magiging kagalit mo na maibababa mo yung sarili mo at patatawarin mo siya, isang napakagandang reward na yun naghihintay sa iyo. Yung sa bawat failure mo, sa mga pangarap mo earthly, pero nagpatuloy ka pa rin sa Panginoon, there is a great reward that waiting for you there in paradise. Lagi ko natin isipin yung bagay na yun. Lahat ng bagay na nabigo ka, pero hindi mo binibigo pa rin ang Lord sa buhay mo, mayroon po corresponding reward yun na nasa kamay ng Panginoon na iaabot sa iyo. At lagi po natin tandaan po yun, ang Lord, hindi po iyan nakatingin kung anong bagay ang ibibigay mo sa Kanya, kundi ang tinitignan ng Lord talaga, yung puso mo na marunong magtiis, yung puso mo na marunong tumanggap, yung puso mo na marunong talaga na maging tapat kahit na anong sitwasyon mo na kinaharap. Kaya nga ayaw ng Lord talaga yung mga tumatalikod eh.
Ayaw ng Lord po talaga yung mga nagmamalaki. Kaya nga, alam niyo po, ito po si Dimas, hindi niya po nagawa itong bagay na ito. Kaya, ano po nangyari po dito? Iniwan niya po si Paul, iniwan niya yung mga ibang alagad, iniwan niya yung mga kapartner niya sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya nga, kung titignan po natin dito, tayo din po mismo, parang ganun na rin po yung nagiging sukatan natin sa pagdating sa eternal reward. Nawawala na po ng saysay. Ayun ko na, lagi na lang sumasama ang kalooban ko dun eh. Ang akala natin, hindi inalaw ng Lord na mangyari sa iyo. Alam mo, kapag pumasok ka sa church, tapos laging pinasasama yung loob mo, alam niyo po ba kung sino po yung sumusukat sa iyo noon? Sinusukat ng Diyos yung puso mo para malaman niya if you are truly runs well, kung talagang matakbo ka ng mainam, kung talagang makikipaglaban ka, kung talagang maglilingkod ka pa rin sa Panginoon, na kahit na mabigat dito sa kalooban mo, still ang nananaig pa rin sa iyo, yung pong kabutihan ng Diyos na ginawa niya sa buhay mo. Alam mo ba, mga kapatid sa Panginoon, kapag dito ka lang nakabase sa sama ng loob mo, alalahanin mo kung gaano mo napasama ang loob ng Diyos. Yung kahapon lang, yung nagtakot ka lang ng tinapay doon sa kapwa mo eh. Hindi mo ba alam masama ng loob ng Diyos sa iyo? Bakit? Kasi iniligtas ka niya, sinave ka niya, tapos ikaw magbibigay ka lang ng tinapay, hindi mo mabigyan. Come on. Totoo po yan, kapatid sa Panginoon. Yung meron ka lang halimbawa na hindi na pagbigyan, alam niyo po ba, masakit na sa kalooban ng Panginoon yun? Samantalang tayo, ang bilis nating ma-open. Ang bilis nating magamit, ang bilis nating magtakbo, ang bilis nating iwanan yung mga bagay sa Lord. Samantalang ang Lord, araw-araw, minuto, sumasakit ang kalooban niya sa mga bagay na ginagawa natin. But still, ano sabi ng Lord? Hindi niya sinasabi sa iyo na ba't bumalik ka? Oh, buti naman, bumalik ka. Ang Lord hindi eh. Wini-welcome ka agad ng Lord eh. Hindi ka niya susumbatan eh. Hindi niya sasabihin sa iyo, oh, na nakapag-isip-isip ka na. Naisip mo na, na nare-realize mo na, na mali ka talaga. Hindi niya sinasabing gano'n eh. Kundi, anong ginagawa niya? Nagpapasalamat siya sa Ama. Ama, salamat sa buhay ng tao na ito, ibinalik mo sa akin. Amen. Malugod ka niyang tinatanggap niya. Samantalang tayo, dami nating pagtatakbo sa Panginoon, ano? Nagagalit agad tayo. Hindi na ako babalik sa church ngayon. Ako lagi ang topic. Abay, magpasalamat ka sa Panginoon, tinatapikan ka ng Lord palagi. Inuutusan niya si Pastor, tapikan ko yan, tao yan. Kasi mahal ko yan. Kailangan matuto yan. Kailangan mahanap niya yung aral ko. O, nagalit ka pa dahil ikaw yung laman ng topic palagi ni Pastor. Eh, samantalang pag-ibig pa na ng Lord yun. Amen? Amen! O hindi talaga matanggap natin yun. Sabi ko nga po sa inyo, ang taong marunong tumanggap ng mga bagay na pagtutuwid ng Panginoon, yan yung mga tumatanggap talaga sa Panginoon ng gantimpala. Amen! We finally conclude the word of more than Christ. Pero tingnan nyo, sa libutan ano po? Doon lahat, parang okay lang. Sige, kahit masaktan ng damdamin ko, basta sumweldo ko, okay lang. Kahit napasakitan ako ng mga kaibigan ko, basta nililibre nila ako, okay lang. Come on, kapatid sa Panginoon. Ako rin, naranasan ko ng araw yun. Na kahit utos-utosan ako ng mga kaibigan ko, basta kapira ko, di ba, sila naman naglilibre sa akin. Di ba, pusog naman ako pag pinakain nila ako. Okay lang, mahahin nila ako. Okay lang, minsan, suntokin nila ako. Kahit na sabihin pagwikaan nila ako ng masama, okay lang. Kasi kaibigan mo sila eh. How about Christ? Pagdating sa mga kaibigan mo, your earthly friend, wala kang kondisyon eh. Ang kondisyon na yung pagkakaibigan niya, diba? Kahit gawan niya ako ng mga sama nito, kaibigan ko ito eh. But Christ, hindi lang inagaw sa iyo ng Diyos yung mga bagay na gusto mo, nagalit ka sa Kanya. Because your conditional commitment to Him.
Luke chapter 9 verse 62, at ganito naman ang tugon ni Jesus, ang sino man nag-aararo at pagingon-lingon ay hindi karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Huwag po tayo laging looking back na lang palagi doon sa mga bagay na sarili natin. Kailangan move on po tayo. Kung meron ka nakagaling dito, patawagin mo, kalimutan mo yung bagay na yun. Meron ka narinig na masakit, kalimutan mo yun. Huwag ka magtanim dito. Kasi alam mo, dapat sana yung puso mo, bukid ng Diyos eh. Amen. Kaso naging kagubatan ka ni Satan. Bakit? Ang dami mong tinanim dito, ang lalaki pa, ang tatangkad pa ng mga puno na tinanim mo, hindi naman namumunga. Samantalang ang tinatanim ng Diyos, palay, trigo, na kung saan napakasarap ng bunga at kagamit-gamit pa. Ganun po ang mga Kristiyano. Ang tinatanim nila dito sa puso nila, yung mga punong matatangkad na hindi naman namumunga. Samantalang ang Panginoon, anong itinatanim niya? The good seed. Diba pinag-aaral po natin last Sunday? Now, ganun po tayo magtanim ng sama ng loob. Yung sama ng loob po natin, pinabalik-balikan po natin, naiinis ako dyan eh, naaasar ako dyan. Kaya hindi nag-grow yung espiritu mo, kasi yun yung laging nasa isipan mo. Amen. Eh, sinaktan ako sa preaching niyan eh, sinaktan ako niyan dahil ayaw niya kasi sa akin eh. Come on, move on. Amen. Dahil si Jesus hindi magwawagi po yan sa kanyang ginawa para sa atin, kung siya po mismo, naglagi siya, naglo-looking back doon sa mga ginawa sa kanya. Amen. Ang sakit ng hakaw nila sa likod ko, ang sakit ng latay ko, ang sakit ng balikat ko sa pagpapasa ng krus. Alam niyo, kung naging ganun po si Jesus, hindi siya magwawagi. Pero tiniis niya yun because it's looking forward for the victory that coming from His Father. At po tayo dapat naging looking forward. And hindi po looking backward po palagi tayo. Kaya ano nangyayari po? Looking backslide. Ang hinahanap natin, yung mag-backslide na lang kasi nasasaktan na at pinuno mo na ito, naging kabubatan na ng sama ng loob, yung iyong dibdib. Come on. Pansinin niyo po dito. Buti po sana kung meron kang mga illegal nuggets na pwedeng putulin yung mga puno dito ng sama ng loob. Kasi automatic, nakita nyo, kapag palay ang itinanim sa iyo, inaani yan, tapos lilinisin yan. Nagbunga na, nalinis pa. Eh yung gulban, pag illegal nuggets yan, okay, tatanggalin yung mga puno, kakahuhin yan, susunogin pa. O ano nangyari ngayon sa puso mo na puno-puno ng tanim na matatangkad na puno ng sama ng loob? Nasunog. Naintindihan natin. Kaya hindi tayo maka-looking forward, kaya tayo umaatras, tumatalikod, kasi yun yung itinatanim natin dito, hindi good seed. Amen. Kaya tingnan niyo po kapag naging conditional po yung ating paglapit sa Panginoon, ano nangyayari po dito? Nagiging materialistic po tayo. Ang lagi po nasa isipan natin, pag naglingkod ako sa Panginoon, pagpapalain ang buhay ko. Pag naglingkod ako sa Panginoon, yayaman ako. Pag naglingkod ako sa Panginoon, pagtatagumpay ako. Saan? Ito the earthly things. Ito the earthly desire. Ito the lust of this world. Kaya ano sabi po ng Pilipinas chapter 3 verse 19, kapahamakan ng kalinginan nila sapagkat ang Diyos nila ay ang hilig ng kanilang katawan, ikinararangal nila ang mga bagay na dapat sana nilang ikahiya at wala silang iniisip kundi ang mga bagay na may kinalaman sa mundong ito. Doon lang sila nag-focus. They keep on looking back. Sabi ng lola ko nung araw, kailangan masenso ako. Kaya ngayon, nung naglingkod ka sa Panginoon at hindi ka masenso, ang Diyos ang pinagpuntunan po natin ng sisi. Ikalawa, ano po ba yung mali dito po kay Dimas? His love was lacking. Kulang. Bitin yung kanyang pag-ibig sa Panginoon. Alam niyo po ba yung mga nagbabackslide? Yung mga tumatalikod sa kanilang paglilingkod? Yung po yung tinutukoy po dito ng lacking love for the Lord. Kulang yung kanilang pag-ibig sa Lord. Alam niyo po ba,
At the very beginning that you met Jesus into your life, He gives you His full of love. Come on, be malagad. Pansinin niyo ito. Si Jesus, pag tinanggap mo sa buhay mo, the first encounter mo kay Jesus, yung buong pag-ibig, ibinigay sa inyo. And supposed to be, you need to spend that love to Jesus. Sa kanya mo rin dapat i-spend yung binigay niya buong pag-ibig. Kaya lang, alam niyo po, inubos natin eh. We abuse the love of God into us. Hindi natin sinuklian yung pag-ibig na yun eh. Kaya unti-unti natatapisan, unti-unti nababawasan hanggang sa dumating na napakaliit na talaga ng pag-ibig mo kay Jesus na hindi mo na maistandan si Jesus sa buhay mo. Kaya marami itong umaayaw sa Panginoon. Kaya marami tumatalikod sa Panginoon. Because the love, the full love of Jesus that given to you, sinayang mo lang. Hindi mo ginawa at hindi mo pinagbunga at pinalaki pa yung pag-ibig mo sa Kanya in return. Amen? Kasi ibig po natin yung mga bagay sa sanlibutan. At yung pag-ibig natin kay Jesus, unting-unting lumiliit hanggang sa nawalan ka na po talaga ng appetite sa ating Panginoon. And you become a pathetic Christian already. Kaya nawawala ka na ng gana, kaya nakikita mo, hindi ka na excited makinig ng salita ng Diyos. Kaya kung minsan binabaliwala mo na yung mensahe ng Panginoon sa iyo because of lacking love to Jesus. Amen. Paul found Paul with the labor of Jesus, Demas. Sa umpisa talaga makikita niya talaga, wow, full of love. Kasi yan yung unang binigay sa atin ng Lord eh. Tayo man na nandito. Buong yung pag-ibig na yun, oh, sarap ba maglingkod sa Lord? Araw-araw ako sa Lord, araw-araw. Hanggang sa hindi mo na ibabalik yung pag-ibig na yun, ano nangyari? Napunta yung pag-ibig mo sa mga bagay sa sanlibutan. He evidently did his work well. Pinakita dito ni Pablo na talagang ang galing po ng trabaho po talaga dati ni Demas. Paul saw him as one of the trusted people. Talaga mapagkakatiwalaan. Katulad din po natin. Lahat naman po tayo mapapagkatiwalaan talaga. Kapag tayo gumawa talaga sa Panginoon, katiwala po talaga ang tawag sa atin doon. Tama po ba? Amen! Ang lahat na tumatawag at gumagawa sa Panginoon, katiwala ng Diyos ang tawag po niya. Kaya tayo tinawag ng Panginoon kasi napagkakatiwalaan tayo. Amen! Kaya nga lang po, at the end of our journey, minsan nawawalan tayo ng gana eh. Kaya hindi na po natin sinisikap na gawin yung mga bagay na pinagagawa sa atin ng Lord. Tayo po, we must real love for Christ. Lumipas po yung mga panahon, unti-unti, nawawalan na siya ng gana, nawawalan na siya ng pakikinig sa ating Panginoong Jesucristo, nawawalan na po siya ng desire na sumama sa mga alagad. Kaya anong ginagawa niya? Lumilihis na po siya. Humiwalay na siya sa mga alagad. Humiwalay na siya kay Lucas, humiwalay na siya kay Pablo, humiwalay na po siya sa ibang mga alagad. His love was lower, focus on this present. Parang wala na. Unti-unti parang bumatama na yung kanyang pag-ibig sa Lord. Unlike Paul, he had set his affections on things above. Yun ang pinakamaganda doon. Kaya we must look into the things above rather than on the things on this earth. Amen. Pag dito mo pinokos yung iyong paningin sa mga bagay sa sanlibutan, hindi mo talaga iibigin ang Lord ng todo, ng buo. Kaya nga, you must love the Lord with all your heart, soul, mind, and strength. Kaya mga kapatid sa Panginoon, if you want to do it, this kind of love, focus on Christ Jesus. Amen. Lack means kulang. Amen? Amen. Tama po ba yun? Amen! Kapag ka sinabing lack of love, kulang sa pag-ibig. Amen. Kaya kapag kulang ka sa pag-ibig, kulang na lahat ng ibibigay mo sa Lord. Amen. Kulang na yung attention mo sa Kanya. Kulang na yung pagbabasa ng Bible. Kulang na yung pagpapray. Kulang na yung fellowship. Kulang na yung pag-worship. Kulang na yung devotion. Kulang na lahat because lack of love. Amen! Kulang yung pag-ibig mo. Kaya nga, ang Lord nagbigay ng full of love, the full love of Christ Jesus was given to every believers para lahat din ang ibibigay po nila pagdating sa mga bagay na in-offer sa kanila ng Lord, buo rin po nilang ibibigay po yun. Kaya nga, serve with all, di ba? Love with all, whatever. What else?
Marami, with all. Sabi niya pa gano'n, with whole life, with whole heart, with the whole heart. At hindi po ang Diyos po natin na hindi nagbigay ng kapraso lamang po sa atin. Hindi niya tayo pinagkulang sa lahat ng bagay. Amen. All was enough. Lahat ng ipinagkaloob sa atin ng Panginoon, sapat. Kaya nga sabi niya gano'n, His grace is sufficient for all our needs. Amen. Amen. Kaya nga hindi nagkulang ang Panginoon sa buhay po natin. Amen. Ang nagkulang tayo. Amen. Siguro kung makikita mo, sasabihin mo, ba't ako mahirap? Di kulang ang binigay sa akin ng Lord. Hindi. Yung kanyang pag-ibig sa iyo, mahirap ka man, buo yan. Mayaman ka man, buo pa rin yan. Kaya lang tayo lang po yung talagang hindi marunong talagang magbigay ng buo sa Panginoon. Amen. Laging kulang. Colossians chapter 3 verse 2. Ang mga bagay na panlangit ang isa-isip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa. Kasi nga, makikita natin yung kakulangan natin when we see the word or the earthly things that we need in our life. Like for example, money. Eh lahat po tayo, sasabihin natin, kulang po talaga yung pera natin. Sino po ba dito yung walang kakulangan sa pera? Lahat po tayo. Amen. Amen. Yung iba nga talagang wala eh. Pagdating sa pagkain, hindi rin naman sagana sa pagkain. Amen. Pero hindi naman tayo pinagkukulang talaga ng Panginoon. Pero, tignan niyo yan ha, if we focus on the things above, makikita natin na sobra-sobra ito kung buong puso mong ibibigay yung pag-ibig mo sa Panginoon. Amen. Kaya nga huwag mong kukulangan yung pag-ibig mo eh. Amen. Alam mo, kahit na buuin mo yung pag-ibig mo sa salapi, hindi pa rin magkakaroon ng talaga ng sobrang salapi eh. Tama po ba? Amen. Sino dito yung naranasan niya na mahinahan niya yung salapi niya. Halimbawa, nagkaroon po siya, halimbawa, daan dito, ano? Diba, tinalagay niya pa sa ilalim ng ulan niya, sa ilalim ng kama niya, tinatago niya, binabalot niya ng damit niya. Diba? Minsan, nakabalot pa ng napakagamang comforter. Amen? Di ba ganun po tayo? So, ibig sabihin, binibigay natin yung buong pag-ibig po natin doon, pero kulang pa rin. Amen. 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 Pero alam mo, pag sa Lord mo ibinigay yung buong pag-ibig mo, hindi ka magkukulang Amen. sa mga bagay doon sa kanyang itaas. Amen. Ano ba po yung nakita po mali dito kay Dimas? Ikatlo, his motivation was misplaced. Nung wala na po yung kanyang CPE, yung kanyang sulong ng kanyang damdamin. Kapatid sa Panginoon, tingnan mo mabuti ngayon sa umpisa dito, sa oras na ito. Tingnan mo kung sinusulong mo pa yung damdamin mo para kay Kristo. How you motivate your life today? Your heart for Jesus. Paano mo nimomotivate yan? Paano mo itinutulak yan? Paano kung may kinukumbinsi yung sarili mo that I need God in my life? Di ba kung minsan hindi na pumapasok sa isipan natin yan, parang sinasabi natin, okay, kung nandiyan naman ang Diyos palagi eh. Basta ang importante, ito, ginagawa ko ito, ito, mawawala ito eh. Ang Diyos hindi naman mawawala eh. I tell you the thing, the truth. Pagka hindi mo binigyan ng pansin ang Diyos sa buhay mo, pwede rin mawala sa iyo ang Diyos. Amen. Amen? Amen. Kaya nga yung motivation ng isang tao as a Christian towards God, kailangan niyan talaga, punong-puno ka talaga ng pagsusumika, pagtsatsaga, para lang sa ganun, maisulong mo yung buhay mo talaga kay Kristo. Kung paano kung halimbawa, dapat motivation, kulang ka sa motivation, pagdating mo sa mga bagay sa Panginoon, hindi mo na ako mag-church ngayon. So, hindi mo nakikita yung mga bagay na nawawala sa iyo. Hindi mo nakikita kung bakit parang nawawalan ka na ng gana sa Lord. Kasi yun, doon ka na nasanay eh. Nasanay ka na ng walang prayer, nasanay ka na ng walang devotion, nasanay ka ng walang Bible study, nasanay ka na ng hindi nag-church. Kaya nasanay ka na kahit wala ang Diyos. Kaya nga maraming Kristiyano ang iniiwan ng Diyos kasi nasanay na sila ng ganon. Nasanay sila na kapag umabsent sa church, okay lang, wala naman nangyari. Lagparin naman ako ng Lord eh. Okay lang, kahit hindi ako mag-pray, lagparin ako ng Lord. Nasanay ka na ng gano'n, kaya hindi mo naman malayan ngayon, yung motivation, wala na eh. Wala na nagtutulak sa iyo. Wala na nagsasabi sa iyo, oh, hindi ka magsisimba ngayon.
Magsimba ka. Wala na yung tulak na gano'n eh. O hindi ka magbabasa ng Bible, magbasa ka. Nawawala na yun. Bakit? Hindi na kasi ma-motivate ng Lord by His Spirit yung iyong espiritu. Bakit? Kasi nga, tayo mismo, ayaw na natin itulong yung buhay natin sa Panginoon. We must serve out of duty rather than the life. Kaya gumawa na lamang po siya sa sarili niyang pamamaraan at hindi na sa pamamaraan na sinasabi o binibigay sa kanya ng Panginoon. Kaya nga mga kapatid sa Panginoon, tayo din po mismo, pakinggan natin ang mabuti ang tinig ng Panginoon sa atin na nagsabi ng mga bagay na dapat po natin gawin. The mismos motive of doing all for the glory of God. Na lahat dapat ng ginagawa natin for the glory of God. Kaya nga, kung minsan, wala na po yung motivation natin sa Panginoon eh. Gumagawa na lang tayo para sa sarili natin, hindi na lang sa Lord. Nag-church tayo para sa sarili. Nagbabasa ka ng Bible para sa sarili mo. Hindi na para mag-glorify ang Lord eh. Bakit ba sinabi na nagbabasa ka ng Bible para sa sarili mo lang? Kinukuha mo lang yung matututunan mo, pero hindi mo tinuturo sa iba. So there is no motivation on it. Amen. Pagkabasa ka lang nagbasa ng Bible, pero hindi mo naman tinuturo sa iba, wala kang natuturuan, ibig sabihin nun, walang nagmamotivate sa iyo para gawin yung mga bagay na pinagagawa sa iyo ng Lord. Amen. 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 Kaya nga si Pablo, hindi. Lahat ng ginagawa niya, ano sabi niya? For the glory of God. Amen. Walang bagay siya na hindi ginawa, na hindi naparangalan ng Diyos sa buhay niya. Okay, basahin po natin. Colossians chapter 3, verse 17 to 23. At ano man ang inyong sasabihin o gagawin, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Jesus at sa pamamagitan niya, magpasalamat kayo sa Diyos Ama. Specifically, mga babae, pasama kayo sa inyong asawa sapagkat iyan ang kalooban ng Diyos. Okay. May bilin po dito na kung saan ay makakaparangal sa mga kababaihan. Sa mga kalalakihan naman, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. So, ibig sabihin sa mga lalaki, kapag ganito yung ginawa po natin, tayo po mismo ay nakakapagparangal sa Panginoon. Sa mga anak, paano po sila makakapagparangal sa ating Panginoon? Sundin ninyong lagi ang inyong mga magulang sapagkat iyan ang nakalulugod sa Panginoon. Amen. Amen. Kaya nga marami po mga kabataan po dito, wala na ngayon sa church. Bakit? Sa sobrang pagsunod nila sa magulang nila, sabi ng magulang nila, mag-aaral ka na lang, huwag ka na muna mag-church. Amen? Yung po ba yung sinasabi po dito? Iwanagin po natin, ang tinutukoy po dito ay larawan ng ating Panginoong Jesucristo. As a man, He is our grooms. Amen? As a woman, tayo yung bride. Tama po ba? Amen. As a children, tayo po yung mga anak. So, ang ibig sabihin po dito, yung ating pakitungo sa ating Panginoon. Our motivational line to Christ Jesus. Yun po yung tinuturo sa atin ng Lord dito. Kaya huwag po natin gamitin itong mga bagay nito sa mga bagay lamang po na pangadwiran ng kamunduhan. Amen? Amen. Kaya dapat natin maintindihan to. Okay, tuloy po natin. Mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Yung sobrang pagalit. Diba? Yung inuumbog na yung ulo sa pader. Masyadong matigas ang ulo mo, di ka pa, papalambutin ko yan. Diba? Hindi po, yung gano'n ano po. Mga alipin, sa lahat ng bagay sundin ninyo ang inyong mga amo, may nakakakita man o wala, maglingkod kayo, hindi upang talugdan ng mga tao, kundi dahil sa kayo'y talagang tapat at may takot sa Panginoon. Nagtatrabaho po tayo, pero ang Diyos pa rin ang nag-glorify. Amen. Hindi lang yung mga tao nakakakita sa inyo, wow, sipag naman dito sa trabaho niya, ang sipag nito, talagang uwian na, pero nag-i-stay pa rin, nagtatrabaho. Ano po ba yun? Sip-sip. Amen? Mayroon po tayong given time sa pagtatrabaho eh. Hindi ka naman inatasan ng boss mo na mag-overtime ka eh. Tapos sasabihin mo, pagtrabaho ko, sumobra ko sa oras, wala ba ng overtime? Diba? Hindi naman yun yung ata sa'yo, buti kung pinag-overtime ka. So, ibig sabihin mo, gusto mo lang ipakita na masipag ka, gusto mo makita ng mga tao. Amen? Amen.
Pero hindi mo nakita na masunurin ka sa Panginoon. Okay, verse 23. Ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. Lilig po sa inyo. Sa mga anak, sa mga lalaki, sa mga babae, sa mga alipin. Ito po yung sinasabi po dito na parang sa Panginoon ninyong ginagawa. Amen. Anak, sa mga magulang na parang sa Panginoon yung ginawa. Asawang lalaki sa mga asawa nilang babae na sa Panginoon nila ginawa. Asawang babae sa kanilang asawang lalaki na parang sa Panginoon nila ginawa. Amen. Kaya yung mga bagay na yun ay nakapaparangal sa ating Panginoon. But we must desire for earthly rewards finally cause Him downfall. Yung kanyang desire sa mga bagay na makasanlibutan, yun yung naglagay sa kanya para malaglag siya, para mawala siya sa Panginoon. Kaya always keep in remember na kapag tayo po mismo sa paglilingkod natin sa Panginoon, na humaling tayo sa mga bagay lamang, sa mga bagay sa sanlibutan, ay tayo isang araw, mawawalan ka talaga ng gana sa Panginoon. Hindi niyo po ba napansin? Kaya nga kapag halimbawa, galing ka ng trabaho, pagdating sa church, pagod ka na. Ang tendency nun, lumaypay na yung katawan mo. Ang tendency nun, tatamarin ka na, aantukin ka na, mawawala ka na ng gana sa pakikinig sa Panginoon. Hindi ka nagtinga eh. Kasi inubos mo lahat yung oras mo eh. Alam mong may midweek service, pinagod mo ng todo yung sarili mo. Himay-himay lang para hindi maubusan para sa Lord. Amen. Kaya lagi natin tatandaan, di ba, sipag mo sa bahay. Alam mo, may midweek service ka, mamaya, ang ginawa mo, naglaba ka na naglaba, gabunta ka yung nabahin mo, nagluto ka na nagluto, nagkuskus ka na nagkuskus, nagwalis ka na nagwalis. Kaya pagdating sa church, doon ka nagpahinga. Naparangalan ba ang Diyos? Hindi. O estudyante, nag-aral na nag-aral, siyempre, mag-aral, makinig ka teacher, talaga nakapokus kay teacher, tapos pagdating ng break time, chismis sa kaibigan, lakwatsa, kung ano yung mga pinag-uusapan, napagod yung katawan, pagdating sa church, pagod. Walang gana sa pakikinig. Ano nangyari? Naparangalan ng Diyos? Hindi. Kaya nga lagi tayo maglalaan talaga ng napakagandang panahon, oras, pagkakataon, lakas to motivate our spirit towards our love for the Lord. Amen. Huwag natin sasayangin yung bagay na yun dahil yun ang pinakamahalaga doon. Yung tayo nakakapagparangal palagi sa Panginoon. Now, what about our commitment to Christ? Do we serve out of love for the Lord? Tayo ba, naglilingkod tayo sa Panginoon na hindi tumitingin sa anumang bagay kundi galing sa puso? Ikaw, sa pagpalito mo sa oras dito, nandito ka ba para ano? Para kumuha lang ng kaalaman? O para magbigay ng pag-ibig mo sa Panginoon? Na kahit na pagod ka, pero ipinag-aaraman mo sa Panginoon na kinakaya mo dahil miniibig mo ang Panginoon sa buhay mo. Is our motivations the glory of our God? Tignan po natin mabuti. Lahat ba ng mga pagsusumikap natin, lahat ba ng pagsulong natin sa buhay, lahat ba ng pagpupunyagi po natin ay makapagbibigay po ng papurihan sa ating Panginoon? Yung ginagawa mo ngayon, yung ginakapagpagulat mo ngayon, yung mga bagay na pinaglalaanan mo ng panahon, binibigyan mo ba ng papurihan ng Diyos sa mga bagay niya? Kapatid, this is the formula of a Christian for us not to be deserted on one of the things that is permitted to do by a Christian like us. Come on, kapatid sa Panginoon. Yung mga bagay na ito na ginagawa natin, kapahintulan na ng Lord to. So, meaning, kung hindi ka pinahintulutan ng Panginoon, kahit na ang gawin mo, walang saysay yung gagawin mo. Kaya nga, akala niyo po ba, utang na loob natin sa Panginoon, bakit natin tayo ngayon? Hindi. It is our gratitude to God. Amen. Kasi pinahintulutan niya tayo na makasamba. Hindi naman tayo marapat-dapat sa Diyos.
Kaya nga wala tayong dapat na ipagpalangis sa Panginoon. At gusto ko malaman mo, mga kapatid sa Panginoon, nahihirapan man ang kalooban mo. Sinisikap mo pa rin na ipagpatuloy na mainam yung pagbuhay mo pagdating sa Panginoon. Will we remain dedicated or desperate under pressure? Kapatid sa Panginoon, pag ipinawalang bahala mo, binaliwala mo, yung mga bagay ngayon na ino-offer sa iyo ng Lord, pagdating ng araw, wala na. Hindi na mababalikan niya. Kaya nga, we are looking forward and we are not looking backward. Pag bumalik ka, wala ka nang babalikan. Wala ka nang susulungan. Kaya nga, mag-isip ka sa oras na ito. Are you dedicated to God? Or are you deserted to Jesus? Tayo po tayo sa presensya ng Lord. Give your whole life to the Lord. Huwag mong panginayaman yung bagay na yun. Kasi alam mo, kung ano man yung mga bagay na ginagawa mo in this world, mas mabuti nga, alam mo, na baka palagi ang Lord sa iyo eh. Dahil kapag kasama mo ang Panginoon na gumagawa sa mga bagay na personal mo, mas lalo ka magtatagumpay. Kaya isipin po natin palagi na hindi natin kailangan iwanan ng Diyos sa buhay po natin. Always place it into your mind, mga kapatid sa Panginoon. Isang araw, haharap tayo sa hukuman ng Diyos. Wala po makakapag-take advance po doon. Lahat tayo, every one of us, haharap po tayo sa hukuman ng Panginoon. And He has already the requirements that is needed for us to pass the judgment of God. Kapatid, meron na eh. Binigay na sa atin kung ano yung mga bagay na dapat natin gawin. Para na sa ganoon, unti-unti maiprepare na po natin yung buhay po natin. Para pagdating ng araw, na humarap tayo sa Panginoon, we will be granted to heaven. Hindi masasayang yung mga bagay na pagpapagal. Hindi masasayang yung iyong pag-church, yung paglilingkod mo. Kung nangihinayang ka dahil nabawasan yung oras mo sa trabaho dahil sa Panginoon, I tell you what, hindi mo kikitain yung buhay na walang hanggan. Madali lang kumita ng pera. Kaya mong balikan yan. Kaya mong puwertahan yan. Pero yung buhay ng kaligtasan, mahirap. Kaya nga, we need to run well. We need to do our job to glorify our God. Kaya nga dapat nga tayo po lahat nag-uunahan tayo sa paggawa sa Panginoon eh. This is how we run well. Yung tayong lahat, nag-uunahan tayo. Para mabigyan po natin ang kaluguran ng Diyos sa buhay po natin. Kaya kung mapapansin po natin, ang dami po mga tinatamad sa Panginoon, alam niyo po kung bakit. Because of the wrong things in the life of Demas. Yung mga maling bagay na yun. Na iba yung focus niya. Hindi niya pinokos yung kanyang paningin sa mga bagay kay Kristo. Kundi pinalitan niya ito ng mga bagay na makasanlibutan. You cannot enjoy your life here on earth without Christ Jesus. Kapatid, hindi mo makikita dito ang kasaganahan. Hindi mo makikita dito ang kapayapaan. Ang lahat ng meron dito is pain, hurt, and suffering. We have here in this earth. Masasaktan ka. Magsasuffer ka, magtitiis ka. Why? Because this earth is full of trials.
Sabi ng Lord looking forward to the things above. Yun yung dapat na tinitignan natin dahil nandun sa langit. Yung hindi ka na masasaktan, hindi ka na iiyak, hindi ka na maghihirap, hindi ka na mapapagod, hindi ka na magkakasakit. Sa piling ng Diyos. Kaya nga dito, kahit na ano nararanasan po natin, kailangan na paparangalan natin ang Diyos. Dahil yun ang magiging forma niya, yung greater reward above in Christ Jesus. Kaya kung sa piling mo parang tinatamad ka na, ibalik mo yung sipat mo sa Panginoon. Yung sa paningin mo, nakikita mo na parang napapawasan na yung desire mo to glorify God. Ibalik mo yan. Try to find out a solution for us to make our heart to be warm for Jesus. Pinaglalamigan ka naman. Nawawalan ka na ba ng gana? Tandaan mo, sa mundong ito marami tayong kakaharapin. Problema, karamdaman, kaguluhan, wala na kapayapaan, pain in our heart, pain in our spirit. But then, pag na-overcome natin ito, and we keep on glorifying God in our life, makikita mo, isang araw, matutuwa ka sa piling ng ating Panginoon, wala na lahat yun. Because we are all overcomer. Kailangan natin matagpasan ang lahat ng bagay na ito. At hindi natin makapagtagumpayan ito without Christ Jesus. Kaya kailangan natin ang Panginoon sa buhay natin para hindi tayo panlamigan. Not to be deserted with our faith in Christ. Not to be deserted in our relations to God. Not to be deserted in our ministry to our Lord. Kapatid sa Panginoon, lagi mong isipin na bawat gagawin mo ay magbubunga ng gantimpala sa ating Panginoon. Hallelujah, glory to Jesus. Po natin ang Panginoon. Pinitay puso ko sa palawin sa Lord. Sabi nga lahat ang ating gagawin for the glory of God. If you sing, try to glorify God. If you dance, glorify God. If you worship, glorify Jesus. Sa presensya mo, sa presensya mo, Maraming Diyos, nagpapasalamat po kami sa kabutihan mo, Lord, sa kabila ng aming mga paglalamig, sa kabila ng aming pagpapabarya. Panginoon, nandiyan ka pa rin, Panginoon, at patuloy mo kaming hinahangap, pinag-aalap, pinag-iinit, at pinapanatili po kami, Panginoon, sa iyong piling, Lord, upang hindi po kami matuluyan ng mga bagay dito sa tibutang ito. Panginoon, tunay nga na tapat ka Diyos, Panginoon, at ikaw yung aming nagiging kalakasan, Panginoon, to overcome this world, O God. Sabi mo, pagdating ng mga pagsubok, bibigyan mo kami ng lakas upang mapagtagumpayan namin ito, O God. Panginoon, maraming salamat po for every strength that you give every Christian to keep their faith in you, Lord, para manatili, Panginoon, ang kanilang pananampalataya sa iyo. At ang ko sa church dito, Panginoon,
na patuloy po, Panginoon, na bigyan ng katatagan ang bawat isa, O God, to have their courage in you, Lord Jesus. Yung magkaroon po sila ng tapang, Panginoon, na harapin ano man yung mga pandarayan ng kaaway, ano man yung mga pinagdaraanan, O God. Lord, ano man yung mga bagay na ito, Panginoon, na nagiging hadlang sa amin, Panginoon, sa aming paglilingkod sa iyo, O God. Lord, protect us from this harm of this world, O God. Kaya mo na ikaw yung Diyos, Panginoon, na patuloy na magbigay sa amin, Panginoon, to take this is, O Lord, at patuloy po, Panginoon, na bagampanan po namin, Panginoon, ang aming pagkulin sa iyo, Panginoon, kahit walang nakakakita, kahit walang nakakapuhi, kahit walang katanyagan, Panginoon, kahit walang kapurihan, Panginoon, basta ang mainam, Lord, maging tapat ang aming puso na gumagawa para sa karangalan mo, God. Maraming salamat po sa oras dito, Lord. Turuan mo po ang bawat isa, Panginoon, ng totoong paglilingkod na kung saan hindi nababalutan ng pagpapangga, Panginoon, at punong-puno ng buong pag-ibig mula sa iyo, Lord. Muli mo, Panginoon, na buuin ang pag-ibig namin sa iyo, O God. Upang na sa ganun, Panginoon, hindi po ito tuluyang mawala, Panginoon, at pati kami ay mawala sa iyong banal na harapan. Panginoon Jesus, maraming salamat po, Lord. Hawakan mo po, tingnan mo, Panginoon, ang bawat isa, O God. Pagpalain mo po kami, Panginoon, sa lahat ng bagay, O God. Lord, maging sa mga pangangailangan namin sa araw-araw, O God. Huwag na po kami pagkulangin, Panginoon, upang sa ganun, Lord, hindi na po kami maghanap pa, Panginoon. At sa iyo na po namin, Panginoon, maibigay na po buo, Panginoon, ang buhay na ito, Panginoon, ng panahon. Panginoon, maraming salamat po. Ingatan mo po kami sa aming paglabas, O God. Hayaan mo na ikaw yung Diyos na kasama po namin, Panginoon, na tumakay sa amin hanggang maluwalhati kami makarating sa aming mga tahanan. Ingatan mo po ang aming mga sasakyan, O God. Ilayo mo po kami sa anumang mga panganib, sa anumang mga gawa ng kaaway, O Lord. At patuloy mo kami balutin ng iyong banal na dugo. Senyor mo po sa aming mga puso ang salita ng kaligtasan na nagmumula sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Lord, do not let the devil to deceive us, O God. At hayaan po, Panginoon, na maging paliwanag palagi ang aming mga isipan, O God, upang makita namin anumang mga pandamayan ng kaaway sa aming mga buhay, upang kami, Panginoon, ay madaling makaiwas dito, Lord, at maipalagay namin ang todo ang aming buhay sa iyo po lamang, Panginoon Jesus, na binahagad sa amin, Panginoon, upang kami magkaroon ng buhay na walang hanggan. Maraming salamat po, Panginoon. Bless this church, O God. At ano man yung desire ng church na ito, Panginoon, one day, Lord, ibibigay mo sa amin ang lahat ng ito. Salamat po, Panginoon. Sa iyo po kami umaasa ng lahat ng ito, O God. Sa tanging pangalan mo, Panginoon Jesus, nagpapasalamat kami na pupupuri kami sa iyong kadakilaan, O God. Salamat po, Panginoon Jesus, sa iyong dakilang kapurian. In Jesus' name, amen and amen. God bless po.